Alright, welcome po. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po sa mga bago at ngayon lang nagawi sa aking channel. Welcome po kayo. For this video mga kapatid, pupunta po tayo doon sa ating pabuhan. At ito sa likod natin ay ating homemade incubator. Pupunta tayo doon mga kapatid dahil magbibigay po ako ng pagkain sa aking alagang aso na si Bulldog. Tuwing gabi nagdadala po talaga ako ng kanyang pagkain doon sa kulungan natin. Dahil siya po ang ating bantay doon at ipapakita ko at ipapasilip ko po sa inyo ang aking mga pabo tuwing gabi kung ano po ang kanilang kalagayan. Ito po, samahan niyo pa ako. Here we go. Let's go. Ito na po ang ating dadalhin doon. Ito po ang ipapakain natin sa aso na si Bulldog. Alright, let's go. Alright, nandito na tayo. Malapit na tayo kay Bulldog. Nandito na si Bulldog. At ito na. Gutom na itong aso na to. Bibigyan na natin siya ng kanyang pagkain. Alright. Ito, mga buto-buto ng isda at konting kanin. Ayan na po. At nakawala ito siya kanina dahil ito nasira ang kanyang parang singsing ng kanyang tali. Malakas kasi itong si Bulldog kaya natangtang ang winildingan. So ayan na po, pwede na natin yang iwanan kasi sanay na yang kumain na madilim. At ngayon pupunta tayo dito sa loob ng ating kulungan. Bubuksan na natin ang ating kulungan. Alright. Pagkapasok natin sa ating kulungan, ito po ang ating makikita. Itong mga sisiw na to. Kumusta ng mga sisiw na to? Tingnan natin. Ayan po sila. Yan. Sa loob. Ayun po sila. Alright. Nakadapo. Mahigit sa 1 buwan na po ang mga sisiw na ito. At dito rin. Ayan, may 3 piraso. Sa 2, 3 at manok. Yun ang manok. Mahigit sa 2 buwang pabo natin mga kapatid. Ayan na po sila. Check natin ang kanilang mga ulo kung wala bang bulutong. Ayan. Titingnan natin ang kanilang mga ulo kung wala bang mga bulutong. Ayan, wala namang bulutong itong nasa likod. Tingnan natin. Alright. Wala pong bulutong. At ang iba dito, tingnan rin natin, check natin kung wala ba silang mga foul packs sa ulo. Alright, wala naman. Alright. Ayay ka. Ito po, sinisipon ang ating bantam na lalaking manok. Ito may sipon siya. At bukas ikukulong natin yan. Ito po. Yan, ito po yung bantam na lalaking manok. May sipon siya mga kapatid. Ito po ang kagandahan mga kapatid pag i-check natin sila pag gabi. Dahil makikita po natin, makapokus po tayo sa kanila. At dito rin, titingnan natin. Tingnan nyo mga kapatid, kagaya niyan Yan, may lamok po na kumagat sa ating pabo. Yan, sa ating pabo, yan. Kung nakikita nyo yung nasa kanyang bibig. At ito naman yung ginamot natin noong nakaraang araw, nilapatan natin ng first aid ang kanyang parang nagiging foul packs. Ito po yun, yung nilagyan natin ng lipstick para na pong namatay yung foul packs na tumubo mga kapatid, yung 1 piraso. Ito, ayan, yan po yung isang nakikita ko. At ang iba, tingnan po natin kung mayroon po bang mga foul packs ang mga pabong ito.
Wala po mga kapatid, yun lang pong nag-iisang pabo ang may mga lamok kasi dito mga kapatid, yan oh, kinakagat sila. At mamaya bago ako umalis, magsisindi muna ako ng baygon katol. Isang baygon katol para tulong na rin sa kanila, pantaboy ng lamok. May mga lamok kasi. Alright, yun lang isa mga kapatid ang may fowl pox. May isang manok pa nga dito. Yan, nakikita nyo yan, manok po yan. Pupuntahan natin yung mga malalaking pabo natin. Yan po yung 36 piraso na pabo. Yan po sila. At ang mga manok, yun, 3 pabo. Ayun, sa taas ang mga manok. Ayun. At dito i-check natin kung paano po sila matulog, yung mga sisiw natin. Buksan natin, hidandahan para hindi masyadong magambala. Alright, sisiw, good evening, kumusta? Ayan po ang ating mga sisiw mga kapatid. Yan, mahigit 1 buwan na po ito. Tingnan nyo ang lalakas at ang liliksi. Alright, good night. Huwag kayong magpapaak ng lamok. Right, dito naman tayo sa ating lalaking pabo. Ayan ang ito po ang aking tagakasta. Ito po ang pinakamalaking pabo dito sa loob. Ayan po siya, tingnan natin kung wala bang sipon. Check natin. Alright, walang sipon. Check ang pagkain. Nako po, ang laki ng butsing, ang laki ng kanyang butsi. Yan, ang laki po mga kapatid. Ito po ang pinakamalaki kong pabo. At ito binata, ang kanyang katabi binatang pabo. Yan, binata pa po yan. At ito ang segunda. Yan, tingnan nyo, kita nyo, may mga lamok kasi mga kapatid. Pag mahina po ang immune system ng inyong pabo, lagot po sila sa kagat ng lamok. At makakapenetrate po ang fowl pox. Alright, dito tayo sa mga inahin. Ayan. Ayan po ang 3 inahin. At dito sa kabila, dito naman ang ating ilang manok na nakakulong sa lambat. Ayun, ito po sila. Yan. Yan pa. At may 2 dito. Ayay kaming ang mga manok na ito mga kapatid, kailangan na pong paliguan. Kung nakikita nyo yang nasa kanyang balahibo, yan, hindi ko kasi ito pinapaligo ang mga manok na ito. Kasi malapit na rin ang nakalaan sa pag-ihaw nito, kaya yan o. Wash out lang ang katapat nito mga kapatid. Siguro baka bukas papaliguan natin yan. Yan po ang isang dapat natin gawin mga kapatid. Pag may alaga tayo, dapat tinitingnan rin natin ang kanilang kalagayan paggabi. Gaya nito, pwede mo yang ihapuhap at tingnan mo kung mayroon bang pagkain ang kanyang butsi. Pero ito talagang ang laki ng butsi basta lalaki. Lalo na ito ang aking tagakasta dito. Yan. Alright, at dito tayo sa kabila, sa ating isolation kids o sa ating kulungan ng mga may sakit. Yan, may isa doon. Kasi at ito isa dito siya natulog. Lilipat na lang natin ito sa taas para matuto. Ito po yung pinakawalan natin dati. Lilipat natin dyan sa itaas.
Yan. Diyan ka. Dito siya sa at itong tatlong inahin mga kapatid, bago po itong kuha natin ng kanilang itlog. Ang isa yung hindi nagtuloy sa paglimlim, yung kinuha natin ang itlog at inilagay sa kulungan, ngunit hindi siya naglimlim at ating inilipat doon sa humid incubator. At ang isa naman ito po yung namisa ng 7 pirasong itlog at 7 sisiw. At ang isang ito po yung doon sa damuhan ng itlog. Bumabalik siya doon sa kanyang pinag-itlogan, kaya kinuha ko at inilagay dito. Ayan naman ang tandang natin. Yan po ang lalaking manok natin. Yan po ang aking ipinalit kasi malaki po ang manok na yan. Yan po ang tagakasta ng mga babaeng manok dito sa loob. So ayan lang po mga kapatid. Sana may nakita kayong isang idea na inyong natutunan sa gabing ito. Alam ko po, ang iba sa atin, hindi na po natin tinitingnan pagkagabi ang ating mga alaga. Hindi na natin sinicheck kung okay lang po ba sila. Kagaya ngayon, di ba nakita natin doon sa mga dumalaga nating manok na kailangan na natin silang paliguan kasi may mga parang bunhok at kuto sa kanilang balahibo. Alam naman natin pag ganun, nagkukos po yun ng pagpamamayat ng ating mga alaga. So ayan na po mga kapatid, dyan na lang yung mga pabo na yan kasi dumapo na sila dyan. Hayaan na lang natin pag umuulan para masanay na yan sila. At ang iba dito. At bago tayo umuwi, ito, may itinago ako ditong mga mga dugmok ito sa ating tindahan, mga lion, tiger at baygon katol. Ito po, gagamitin ko po ito mga kapatid, ipapausok ko ito dito sa kulungan. At kukunin natin yung botilya. Alright, may botilya kasi dito. Tingnan nyo, yan, may tira kasing pagkain ng pabo. At ito, may umang na kumakain. Yan, umang. Yan po siya, umang talaga oh. At ayan lang po ang ating mga pabo. Ayan po sila oh. Yan. So ayan oh, napakagandang tingnan mga kapatid, basta tulang bulutong ang ganitong edad. At yan ang kanilang pagkain. Para pong nagiging unlimited sila sa pagkain dyan sa loob. Kasi ang mga malalaking pabo hindi po pumapasok dyan sa loob. At sila lang. At ngayon, itong mga tira-tirang baygon katol, atin po itong sisindihan. Siguro baka pagtatawanan ninyo mga kapatid na kahit pabo ilalagyan ko ng ganitong katol. Ginagawa ko talaga ito mga kapatid kasi may malasakit po ako sa aking mga pabo. At masakit po sa pakiramdam bilang may-ari kung sila po'y nagkakasakit. Lalo na pag nagkaka-foulpox, hihina po kasi ang kanilang immune system mga kapatid. At ang itong mga dugmok na baygon katol na ito mga kapatid, matagal na po ito. Doon po ito sa aming tindahan. Kasi minsan pag may bumibili nito, pag hindi tayo marunong sa pagbaklas o sa paghiwalay ng 2 piraso, pag iisahin ang 2 piraso, ayan po ang mangyayari, dugmok po. So hindi naman yan mapapakinabangan doon dahil hindi naman kami gumagamit sa loob ng bahay ng ganyan. Ang ganyan, papunta na po yan sa pagtapon, kaya gagamitin lang natin dito sa loob ng ating pabuhan. Ito ang ating mga pabo. Alright. At kaya ko po ito ginagawa mga kapatid kasi
ang iba pong paraan sa pag-aalaga ng manok at pabo. May nakapagsabi na po kasi sa akin na nangyari po daw doon sa kanyang manukan, ang lahat ng manok ng kanyang kaibigan o kapitbahay ay namatay nung sa kanya. Ang sa kanya, hindi po daw namatay ang kanyang mga manok dahil ang ginagawa niya, minsan tuwing hapon, nagpapausok po siya sa kanyang kulungan. Sabi niya, kung hindi hapon, gabi, nagpapausok po siya, at nang magpapausok po siya, nilalagyan po niya ng kaunting guma o yung gulong. Nilalagyan niya ng kaunting gulong para pampabaho. Sa ganun dong paraan, isa po yung paraan na pwede po daw maitabo yung mga virus. Kaya naisip ko lang, kung hindi ako makapagpausok, kahapon nagpausok po ako. Doon ako nagpausok mga kapatid, yan. Yan, kung nakikita nyo yan, yung may damo na bumaliktad. Diyan nagpausok po ako kahapon ng hapon. Nung magtatakip silim na. At sa gabing ito, hindi po ako nakapagpausok. Kaya yan lang ang aking, yan muna ang aking ilalagay, yung dugmok nga baygon katol. Alright. So, ayan na mga kapatid. Atin ang ibabalik ang baygon katol. Ayun, tingnan nyo. Ang gandang tingnan mga kapatid pag wala pong foul packs ang kanilang liig. Mamula-mula at klarong-klaro ang pabo. Alright. At ito pa, nakita ko ang isang manok na ito na may sipon. Yung ating bantam. Lalaking bantam po yan. Alright, hanggang dito na lang ang vlog na ito mga kapatid. Hindi ko na lang ipapakita ang aking mukha kasi gabi po ngayon, talagang hindi po talaga makikita. Lalo na at hindi tayo maputi. At sa mga bago at ngayon lang nadaan sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button para ma-notify ka ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Hanggang dito na lang mga kapatid. Paalam, bye-bye!